Sound check, hey. Mic test. Grabe na itong nangyayari ngayon sa Pilipinas. Um, okay, simulan po natin to. Masyado na pong nakakatakot itong nangyayari ngayon sa ating bansa, no? Na kailangan na po nating tanungin ang mga sarili natin. Okay pa ba talaga ang Pilipinas? Grabe. Nakita niyo yung nangyari ngayon mga sangkay doon sa Ateneo. Grabe, sobrang di ko na ma-imagine kung bakit po ganito na ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Actually guys, hindi lamang po ito sa Pilipinas. Kundi buong mundo ganito po ang nangyayari mga sangkay. Nakakapangilabot, hindi ko alam anong pwede nating sabihin mga sangkay sa mga nangyayaring ito. Pero yun na nga, may nangyari na naman po nakahalintulad ng nangyari doon po sa Tacloban. At nakakalungkot kasi hindi po ito napipigilan ngayon at wala pong aksyon yung mga leader, yung mga politiko sa Pilipinas. Mag-agree man kayo kay Robin Padilla o hindi, pero yung kanyang sinasabi, totoo yun. Rampant ang nangyayari ngayon at involved ang mga hindi dapat ma-involve. Yung nangyari doon po sa Ateneo, mga sangkay, nangyari na po yan sa ibang mga eskwelahan. Ang pinakamalala doon po sa Tacloban. Pero bakit wala pa rin po naging aksyon? Ni hindi nga po natin alam kung anong nangyari sa mga bumanat doon po sa isang eskwelahan doon po sa Tacloban eh. Hindi po natin alam. Kumusta na? Anong update? Nasaan na ba yung mga yun? Wala. Kung nakinig lang po sana noon pa lang, di sana hindi na po ito nangyari doon po sa Ateneo. Wala na po itong preno-preno. Diretso na po ito, mga sangkay. Kasi nakakalungkot. Nakakalungkot na po itong nangyayari. Grabe. Ay, alam nyo, bahala kayo kung anong sasabihin nyo kay Robin Padilla. Bumoto man tayo o hindi. Pero talagang, totoo po yung kanyang sinasabi din eh. Akala ko nga dati parang ano lang niya to eh. Parang trippings lang eh. Pero sa tinagal-tagal nang nangyayari ito mga sangkay sa ating bansa, masasabi po natin na very alarming. At hindi lang basta very alarming, nakakatakot na. Papayag ba kayo mga magulang na ang inyong mga anak papasok na hindi kayo sigurado kung okay sila doon? Nakakatakot mga sangkay, yung mga magulang. I'm sure nag-aalala ngayon. Kasi biruin mo, Ateneo yun. How come? Ateneo yun. Ibig sabihin mga sangkay, ganun na po kalala. Ano ang plano ngayon ng mga kongresista? Anong ipapasa nilang batas? Anong gagawin ng mga senador? Guys, kasi itong nangyayari, ito yung teorya natin, mga sangkay, since nagaganap po ito ng rampant. Ang tingin ko dito, ginagaya na po ito ng iba pa. Kasi alam nila na hindi po sila yayariin ng mga otoridad. Kaya okay lang sa kanila gumawa ng ganun. I'm sure gets niyo ako kung anong ibig kong sabihin. Mga sangkay. Ginagaya na po ng iba. Sa iba't ibang mga schools, ginagaya na po. Pangilabot.
Grabe. Alam nyo, nakakaiyak na lang nung tiningnan ko kanina yung nangyari mismo mga sangkay. Kasi may mga larawan naman, may mga video. Ang sakit sa dibdib. Ipagpalagay na lang natin, kapatid natin yung nandun, anak natin yung nandun, pamangkin natin yung nandun. 'Di ba? Kayo mga magulang, papapasukin nyo pa ba sila kung ganyan ang nangyayari? Wala na po safe ngayon. Ewan ko mga sangkay, ano ba ang nangyayari sa atin? Resulta ba ito sa mga batas na ipinasa na kung saan wala na pong disiplina sila? Kasi tayo mga batang 90s, tayo dati mga pasaway naman po tayo. Pero isang bagay ang alam po natin, lagot tayo sa parents natin kapag may ginawa tayong kalokohan. Doon pa lang, disiplinado na po tayo. At alam po natin na kapag papasok tayo sa mga eskwelahan, kapag nagkamali po tayo doon at nalaman ng ating mga magulang, didisiplinahin po tayo. Ngayon, wala na po yung ganun. May iba nga mga teachers, nagre-resign sila. Kasi nga, mga sangkay, sila na po mismo ang natatakot sa loob. Kasi wala na rin po silang karapatan na maging magulang ng mga mag-aaral. Hindi ko alam, mga sangkay, kung masusundan pa ba ito. Pero ako, mga sangkay, kung hindi po, ito tingin ko kung hindi po gagawan ito ng aksyon ng mga opisyal po natin, ng mga eskwelahan, mauulit to. Mauulit to. Nagbabala na kami, nakaraan pa mga sangkay, na kapag hindi ginawa nito ng mga opisyal ng ating gobyerno, masusundan ang nangyari sa Tacloban. At nangyari nga. Nangyari nga. Hindi mahigpit yung mga eskwelahan, yung mga gwardya anong ginagawa. Hindi ba dapat sa gate pa lang nakuha na lahat ng kung anumang sakay doon sa o kung anumang kargada, 'di ba? Sa gate pa lang dapat mahigpit na. Grabe na ang panahon ngayon, mga sangkay. Kaya sabi ni Robin Padilla, napakapangit na po nitong nangyayari na to. Sana po kung ako'y nagkaroon ng maling choice ng mga salita, hindi po ibig sabihin niya na kinukutya ko kayo. 'Di ba mga sangkay? Kasi may mga mali po siyang choice ng salita. Pero common sense lang. Ang passion dito ni Robin, maprotektahan. Maisaayos ang mali. Sa ayaw natin at sa gusto kay Robin, tama siya ng sinasabi Wala namang ibang mga senador na nananawagan yan 'Di ba? May mga senador bang nananawagan yan? Wala. Yan po ay panggising, sabi ni Robin Padilla, upang manamnam ninyo ang katotohanan. Ito pong nakikita nyo na to, nakita na daw po niya sa bilibid. Panahon na para aksyonan na natin ang mga batas na may kinalaman sa mga kabataan. Nakakalungkot. Nangyayari po ito sa Japan, sa South Korea, sa Amerika at marami pa pong mga bansa. Huwag po naman nating hayaan na maging sa Pilipinas, maging normal na lang ito sa mga eskwelahan. Ako, iniisip ko mga sangkay, paano kung masundan pa po ito? 'Di ba? Kaya, I advise sa lahat ng mga magulang, tutukan po ninyo lahat ng membro ng inyong pamilya. Especially yung mga anak po ninyo. Igabayan nyo na maayos. Ipagdasal nyo na maayos. Protektahan nyo na maayos. Kasi hindi po natin alam kung ano pa ang mga mangyayari sa susunod since wala pong ginagawang aksyon ang mga politiko. Yun lang. Ingat po ang lahat.